Dear Kuya Poy, ako po si Martha, 23 years old mula dito sa Lagro, Quezon City. Sa totoo lang, 1 taon na naming pinagtatalunan ang problemang ilalapit ko sa inyong programang Heart to Heart. Sobra lang akong nababad trip sa ginagawang pambubuyo at pagsusulsol ng mga katrabaho ng boyfriend kong si Mark. Nangyari yan matapos kong mabasa mismo ang laman ng messages sa cellphone ng kasintahan ko. Paano ba naman Kuya Poy, ang isa sa mga katrabaho nitong si Mark ay patuloy siyang may patuloy na inililink sa kanya. Siniguro naman sa akin ng jowa ko na ako lang ang taong mamahalin niya. Pero syempre, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang bagay na yun. Para kasing anytime ay pwedeng magbago ang lahat. Oo Kuya Poy, totoo ang sinabi ko. Lalo pat magkalapit lang sila at magkatrabaho nga ng babaeng inililink sa kanya. Galing ang hugot na yan matapos na i-accept pa nga ng boyfriend ko ang friend request ng babaeng nalilink sa kanya. Hindi man sila nag-uusap online pero alam ko sa loob-loob ko na marami talaga silang time para nga makapag-communicate sa loob ng kanilang opisina dahil nga sa magkatrabaho sila. Kaya nga, Kuya Poy, hindi po mawala sa isipan ko na may mga pagkakataon na napapraning talaga ako kung meron nga bang ginagawa ang boyfriend kong si Mark. Ilang beses na akong inassure ng aking boyfriend tungkol sa issue na yan, Kuya Poy. At pakiramdam ko ay parang hindi niya nauunawaan na nahihirapan na rin naman ako. Alam kong hindi ko dapat ito ipaliwanag sa kanya pero lalo lang akong naiinis at nasasaktan sa ginagawa niya. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa. Hanggang dito na lang. Nagpapasalamat, Martha. At yan nga po ang kwentong ipinadala sa atin ni Martha na hindi naman siya nagdududa pero anytime ay parang may mangyayari raw dahil nga sa ibinubuyo at sa panunulsul pa ng mga katrabaho nitong si Mark na inililink siyang pilit doon sa isa sa mga katrabaho niya. Pero para sa akin naman Martha, kung nire-reassure ka naman palagi nitong si Mark na ikaw lamang at napapatunayan mo naman yan sa mga ikinikilos niya, wala namang mga nagbabago, tuloy lang. Pero ang mas maganda nga ay kausapin mo na maigi itong si Mark at patigilin naman na yung kanyang kaibigan na nambubuyo sa kanya. Irespeto naman yung relasyon mo. Kung sa tingin nila ay nababagay si Mark doon sa isa nilang kasamahan, sabihin dapat manggaling kasi kay Mark yung paninita doon sa kaibigan niya o sa kaopisina na tama naman na. Irespeto mo naman kung ano ang relationship na meron ako. 'Di ba? At isa 'yun sa tingin ko na makapagpapakalma lalo sa isipan mo, Martha. Hindi ko sinasabi na paiwasan mo yung ganitong tao kasi mahirap naman talaga magkakatrabaho 'yan pero at least yung ginagawa nung taong 'yun, 'di ba? Mag-uusap pa rin tayo pare tungkol sa trabaho, tungkol sa kahit puwera lang sa pambubuyo mo. Oo, at siguro isang matinding statement at seryosong statement mula kay Mark, napakahalaga nun. Kaya i-encourage mo itong si Mark na patigilin mo na yung nanunukso sa'yo na kaibigan mo, inililink ka dun sa isa. Samantala, doon naman sa babae, wala. Kung wala ka namang nakikita talagang kailangan ding i-accept yung friend request or kung hindi naman din talaga kailangan, pero huli na natanggap niya na pero kung trabaho lang naman talaga yan, I don't think itong si Mark ay merong hidden agenda rin. For as long as walang nag-iiba sa mga ikinikilos niya at sa pagtrato niya sa'yo as a girlfriend. Huwag masyadong ma-insecure, Martha. At tuloy lang sa pagmamahal. Pero yun nga, mag-request ka kay Mark. Push mo lang yan. Dear Kuya Poy,